Itong series na ito ang nagpapatunay na mas magandang manood ng paisa-isang episodes kaysa sa isang bagsakan lang. Pag-usapan natin ang episode 3 and 4 ng Agent Kim Reactivated na punong-puno ng mga bakbakan. So far, I love this series and one of the main reasons is that pinili nilang paisa-isa lang yung mga episodes at hindi nila ginawang isang bagsakan lang. Alam mo yon, bawat ending cliffhanger mas may weight siya and mas tatataka sa'yo yung bawat episodes kasi nga aabangan mo pa yung next episode eh. Etong episode 3 and 4 punong-puno talaga siya ng mga bakbakan and tuloy-tuloy nga lang, and I like na even though maraming mga action scenes dito, nakakasingit pa rin sila ng mga comedy paminsan-minsan. Gustong gusto ko dito yung ginulupin nila yung leader ng mga magnanakaw ng mga cellphones. Ang yabang pa niya noong una tapos iyakin din pala eh. Sa episodes 3 and 4 na ipakita na nga rin yung skills nga sa pakikipaglaban nung nagtataekwondo, lalo na nga nung nasa dojo niya, and syempre, yung nasa bilyaran nga. Ang galing nga ding makapaglaban ng isa pa nilang kaibigan and tuwang-tuwa ako sa kanya kasi sobrang agresibo niya eh. Tutuwa talaga ako sa kanilang tatlong magkakaibigan na sana nga magkaroon sila ng labanan na magkakasama sila. I love pa here doon sa mga kalaban na appreciate ko yung unti-unting pagpapakilala nga sa kanila na hindi lang sila one-dimensional na mga villains, kundi there's more to them pa eh. Yung may gold na ipe na galit nga doon sa leader ng sindikato, yung leader nga mismo ng sindikato, and syempre, yung mga otoridad galing nga sa South and Bad Korea. Pagka rin dito, kahit maraming villains, medyo nakakalat naman sila ng maayos na may kanya-kanya din silang mga moments eh. Nabisit ako dito doon sa babaeng bully eh. Laging nagpapaawa and umiiyak, pero ang sumasama naman ang ugali. I'm excited na makita siyang nagsisisi nga siya doon sa dulo na sana parang mga ending lang ng teach you a lesson. Tipong makukulong siya or matategi nga yung tatay niya tapos maghihirap sila ganon. Kaya ayun, siya naman yung mabubuli. Kasi ako ang motto ko sa buhay, okay lang naman mambuli kung bully din yung bubulihin mo. So yun, sobrang ganda lang talaga ng episode 4, sobrang intense and thrilling nga niya na hindi talaga ako mapakali kasi pwede silang magkita ng anak niya since nasa isang lugar na lang sila eh. Speaking of anak niya, medyo nasyusyungaan din ako doon sa anak niya kasi isipin mo yun dinukot ka ng masasamang tao tapos dinala ka sa isang tagong lugar tapos imbes na magtago and mag-sneak-sneak ka lang, nag-iigay mo naman siya tapos sumilip pa doon sa pinto. Ang putik na yan. Nakakakaba ngayon sa next episode nito kahit obvious naman nanalo din naman yung bida. Paano nga niya lalabanan yung isang batalyon na dadalin nga nung leader ng mga sindikato? Sa bagay sobrang lakas naman niya, kaya nga niya silang ubusin lahat. Pero naku-curious lang ako kung paano patatagal yung series na to given na nasa isang lugar na lang sila eh. Dag ko din pala, what makes this film effective din pala bilang isang action comedy series, maganda yung pagkakapace nga ng mga labanan at hindi mo mararamdaman na pinilit lang nilang magka-fight scenes eh. I also like din na nabibuild up nga nila na maayos yung mga kalaban, kaya all throughout the story, mas manonood ka pa kasi aabangan mo talagang manalo nga yung bida and matalo nga niya yung mga kalaban. Like anong mangyayari doon sa leader ng sindikato, doon kay Golden Teeth, yung mga otoridad sa South and Bad Korea, and syempre doon sa babaeng bully na sana hindi lang siya makalusot since siya yung dahilan kung bakit nangyayari yung lahat ng to eh. Okay din pala by the way yung twist na mga sleeper agent pala yung katrabaho nga nung tatay tsaka yung may-ari ng labahan malapit sa bahay nila. Wala lang, interesting lang yon. Yan, overall, sana makapagkita sila ulit ng tatay niya and walang mategi doon sa tatlong magkakaibigan. Ewan ko kung bakit pero I'm excited doon sa scene na malalaman or makikita nga nung anak nung tatay, yung tatay nga niya na magaling ang makipaglaban na nakakatuwa lang siguro yung gulat niya kasi nga wala naman siyang idea na may ganitong buhay yung tatay niya eh. So yun lang, sobrang nagustuhan ko yung episodes 3 and 4 and naabangan ko nga yung the rest. And again, ang title ng series ay Agent Kim Reactivated and ang torta rating ko for episodes 3 and 4 ay 8.5 or 9 out of 10. Thank you!